Napag-usapan niyo ba ma'am yung desisyon ng ICC Pretrial Chamber 1? Hindi. Kasi bawal sa akin ang mag-discuss sa kanya tungkol sa kaso niya. Ang pinag-usapan namin ay yung mga aksidente sa dagat. Hindi kasama sa topic ng mag-amang Rodrigo at Sara Duterte ang anumang tungkol sa kaso ng dating Pangulo nang magkita sila sa loob ng International Criminal Court Detention Facility nitong January 26, araw sa The Hague, Netherlands. Ayon kay VP Sara, mahigpit na ipinagbabawal ng ICC na matalakay ito sa sinumang bibisita sa former president. Kaya aniya, hindi niya nabanggit sa ama ang fit to pre-trial ruling ng International Tribunal. Ngunit sa mga susunod na araw, nakatakdang makipag-usap ang vice-presidente sa legal team ni FPRRD. Okay siya today. Nag-snacks kami habang nagkukwentuhan and madami kami napag-usapan. Ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbisita ko ngayon at nagkita din kami ng kanyang abogado doon sa loob, pero ekli lang yung oras. Pero bukas at sa susunod na mga araw ay meron kaming mga meeting. Ako pala, meron ako mga meeting na kasama ang kanyang legal. Muli namang nagpasalamat ang pangalawang Pangulo sa mga patuloy na nagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Duterte. Lalong-lalo na ngayong araw na ito dahil hindi maganda yung balita sa kanyang kaso at nandito kayo para magbigay ng moral support sa kanya. At sigurado ako na maikwento yon ng abogado niya na pumasok ngayon doon si Atty. Samantala ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi makikialam ang Malacanang sa proseso ng ICC. Ang nagpasya po niyan ay ang Pre-Trial Chamber 1 ng ICC. So kung ganyan po ang kanilang proseso, hindi po makikialam ang Pangulo at hindi po makikialam ang pamahalaan ng Pilipinas. Sa kabila ng mga ito, plano ng kampo ni former President Duterte na iapila ang ruling ng International Criminal Court. Duda si Attorney Nicholas Kaufman, ang lead counsel ni FPRRD, na hindi independent ang itinalagang medical experts na sumuri sa kalagayan ng former president. Kinwestiyon niya ang proseso ng registry matapos umanong pumili ng mga kandidatong unsuitable, kabilang ang isa na suspendido at isa na tinawag niyang social media troll bago nauwi sa huling shortlist. Kumpiyansa naman si Attorney Cristina Conti, Assistant Counsel for ICC, na matutuloy na sa February 23 ang pre-trial hearing kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Duterte. Aniya, wala na silang nakikitang balakid o hadlang para ipagpaliban pa ang pagdinig. Sa ngayon, wala na tayong nakikitang malaking balakid sa February 23. Kahit pa iapela ang desisyon at kahit pa nasa appeals chamber pa yung jurisdiction challenge after ng February 23 at ilang araw ito na hearing, ang hihintayin natin ay ang desisyon ng pre-trial chamber whether to approve or confirm the charges, reject the charges, or perhaps to defer the charges. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.